Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Kung kasya nga lang sa mga kahon, ginawa ko na sana. Natatawa nitong sabi, "Heto ng resibot sukli anak. Yung sa taxi, hindi ko pa alam." "Sige po ate, si kuya na ang pababayarin ko." Kumuha si Elmira ng 500 piso sa mga ibinigay ni Sylvia pero natilihan siya nang makita na may hinihit-hit ang papa niya. "Tabako." "Ano yan papa?" tanong niya. Walang humpay ang buga noon na parang ari ang mundo. "Juanito, sinabi ko sa iyong huwag kang hihit-hit dito. Alam mo namang may allergy ang anak mo." Saway ni Ignacio sa asawa na kaagad namang napatakbo pa palabas ng bahay. "Oo nga pala. Sorry prinsesa kung hikain." "Peste? Ano yun mama? Sana naman yun nakuha ni papa? Pipa ba ang tawag doon?" Marahas na kinamot ng mama niya ang sariling ulo. Parang inis na inis ito na hindi niya mawari. "Ewan ko nga anak dyan sa matandang yan. Tumama lang sa loto kung ano-ano nang natututunan. May pabaston-baston pang nalalaman. Tapos yung pipa, inalok ni Asyong, yung mayaman sa may labasan ng squatter. Binantahan siya ng pipa. May bisyo na. Akala niyo siguro hindi mauubos ang pera." "Sabi ko nga mahal, tinetesting ko lang. Hindi ko na nga gagamitin. Itatago ko na lang. Sabi ko, hayaan mo nang subukan ko ngayon, mahal. Bukas, hindi na, promise." Sagot naman ng papa niya kaya hindi na umimik ang mama niya. Naitago na lang niya ang labi dahil nangingiti siya. Kung magkakaroon siya ng lalaki mamahalin ay yung tulad ng sa papa niya. Mahirap sila na namuhay pero buo ang pagmamahal sa mama niya at sa kanya. Kahit na bumabagyo ay kumakayod ito, wag lang silang magutom na mag-ina. Isa pa, masunurin ito sa nanay niya. Hindi rin perpekto ang relasyon ng dalawa pero kahit na mag-away man ang isa't isa, sa isa't isa pa rin ang pinipili pagkatapos ng araw. Ang mama niya ay ilang beses na rin na sinubok ang paninindigan. Ilang beses na itong namasukan na kasambahay at tindera. Palibhasa ay maganda ang nanay niya. May mga naliligaw dito na balo at may mga kaya sa buhay. Pero mas pinili nito parati na uwian ng papa niya at siya. Hindi na lamang ito nagtrabaho at tumulong na lang sa kanila sa pamamasura para raw makaiwas na lamang sa gulo o anumang tukso. She, as a woman, wants to be like her mother and she wants a man like her father. Ang ama niya ang isang halimbawa na wala sa titulo na hinahawakan ng isang tao ang kanyang pag-uugali na taglay. Ang papa niya, silat sa kaalaman dahil hindi nakapag-aral pero alam nito kung saan ilulugar ang sarili at marunong itong makipagkapwa-tao. May respeto at mapagmahal na ama at asawa. Charles is staring at Gina. Hubad ang babae sa may salamin at nagsusuklay habang siya ay humihit-hit ng sigarilyo. Nasa kama siya at nakasanda lamang sa headboard. "I have to delete your name from my contact list, babe." Aniya sa nobya na napakibit-balikat sa salamin. "Why? For the plan?" He nodded. "Don't call me. I'll call you. I told Papa we already broke up. You shouldn't come anymore to see me. I'll see you. If we accidentally see each other and they're with me, or if Almira is with me, or anybody else close to my family, we must pretend that we're not good." "Okay." Mabilis na sang-ayon nito. "Expected ko na yan. I guess mas maraming oras pa ang mauubos mo sa babaeng yun kaysa sa akin. I know that and I am totally fine with it." Pumihit ito at pumusing. "Billions of shares are more important for our future. I am practical, babe, and you know that." He knows. They're both the same. "So, how's the bad old man in the hospital?" Sumampa ito ulit sa kama.
diretso sa ibabaw niya. I don't know. And you must not care. Let him die there, like what he did to your father. Forgiveness is hard to earn, and sorry isn't just enough. If it's always sorry at the end of the day, what will happen? Nasasanay ang taon na paulit-ulit na manakit kasi sorry lang naman ang bayad. Gina positioned herself on top of him. He groaned and shut his eyes, but a quick flash of Almira's eyes came rushing forth and back. Napamulat siya nang umungol si Gina. Hinawakan niya ito sa bewang at pinakatitigan. Masyado siyang nauhok sa pagkakalapit kay Almira na kahit na magkasama sila ng girlfriend niya ay naaalala niya si Almira. He's really affected when that girl entered into his life. He wants to finish his mission as soon as possible to dispatch her. Hindi panatag ang mundo niya. Alam niya, ramdam naman niya iyon at hindi siya bobo. Tom, babe, what happened? Angel ni Gina. Nakakaisa pa lang siya at hindi pa nangyayari sa buhay niya na panlambutan siya pagkatapos ng isang round. 4 rounds aren't enough for him. Focus first. Leave everything behind for now. Will you? Mataray na tanong ng babae sa kanya at tumango naman siya. He has to make himself so happy that night because he's going to spend most of his time with Almira. His attention was diverted when his phone rings on the table. Nakita niya na naka-flash doon ang mukha ng ama niya. Gina also paused and looked at him. Who's that? Papa, Anya. Perhaps about the old man again in the hospital. Don't answer it. He will not. He doesn't to answer it as well. Magtatalo lamang sila ng ama niya. He never spoke about what he feels about that old man. He only spoke one to his mother, but that once would never be forgotten. Ramdam na ramdam niya ang sakit ng kalooban noon. Kung sumunod ang nanay niya sa gusto ng lolo niya at ng asawa noon, natanggalin ang life support ng tatay niya, baka ngayon ay naghihirap siya at wala na ang kanyang ama. And those things aren't truly forgivable. From those bastards who scammed his father's money, down to his grandfather, and down to those stinky poor junks who stole the money. Kuya Roger! Nagmamadali si Almira sa pagbaba ng hagdan habang tinatawag ang bodyguard driver niya. Dahan-dahan anak! Anang mama niya sa kanya dahil halos tumatakbo na siya. Si Kuya Roger, ma? Tanong niya sa ina. Sus ko, nilalagnat. Nandoon sa kwarto niya at dadalhan ko nga ng pagkain sa kagamot. Trangkaso siguro iyon. Sabi ko nga magpa-doktor. Ayaw daw mabawasan ang sweldo na ipadadala sa mga magulang sa probinsya. Ipagamot na natin, ma. Kawawa naman. Oo nga. Mamaya, papasamahan ko kay Sylvia. At saka anak, narito na pala ang bagong kasambahay, si Frances. Tumingin siya sa bukana ng kusina nang makita niya ang isang bagong mukha at sa pagtataka niya ay hindi iyon 40 anyos. Mukha lang iyong halos kasing edad niya. Ang sabi niya ay ayaw niya sa bata. Sabi ng tita Eliz mo, wala daw tulad ng edad na hanap mo. Kung maghihintay daw baka matagalan pa. Pwede naman daw pabalikin kung ayaw natin. Kumurap-kurap siya. Maganda si Frances at mukhang probinsyana. Naaawa rin naman siya kung paalisin pa. Isa pa ay nakakahiya. Ayos na yan, ma. Nakakahiya naman na pabalikin. Kailangan niya ng trabaho. Saan ka pupunta at nakabihis ka? May bag ka pa? May pasok ako, ma. Pinatawag daw kami. May community service daw. Mamimigay ng relief sa orphanage. Kailangan ako. Magbibigay ako ng speech. Diyos ko, hindi ako handa, mama. Natutop niya ang mga pisngi at umiling. Sus, yakang-yaka mo yan anak. Ikaw pa? Sabat naman ang papa niya. Natigagal siya sa itsura noon nang pumasok sa pinto dahil naka-cycling short at nakasando. May tuwalya iyon. Kung tigagal siya sa pagkakakita sa ama, mas tigagal siya sa kasunod noon. Si Charles. Ano na namang ginagawa ng lalaking iyon sa bahay nila? Magkasama ba ang dalawa na nag-jogging?
Going where? Tanong kaagad nito sa kanya. Halata bang papaalis siya? Sa eskwelahan. Nakatingin siya dito. Naka-jogging shorts ito at nakasuot ng t-shirt na puti. He has his cap, matching the color of his short. May araw kayang hindi ito pogi? Pwede ba akong pasundo sa service vehicle papunta lang labasan? Tanong niya sa binata. Why? May sakit kasi si Roger, anak. Walang maghahatid kay Almira sa eskwelahan kaya kailangan niya mag-commute. Ang mama niya ang sumagot. Ki? Sagot ni Charles kaya napatingin siya sa mama niya. Susi daw, bilisan mo na. Nagmamadali na utos ng papa niya. Your key or my motorcycle? Tanong ulit ni Charles sa kanya. Pwede ka ba? Ayaw mo? Tingala ni Juanito rito. Baka di kayanin ng pedicab ang bigat niyan, papa. Nandun ang susi sa taas, pero salamat na lang. Mag-commute na lang ako. It's not safe. Your life is different from your former life. It's dangerous if you're going to take a public vehicle. Tama siya, anak. Anang papa niya kaya naman napakunot noo siya. Hindi naman ito naiintindihan iyon pero sumang-ayon. Gusto sana niya magmatigas pa pero nakaramdam din siya ng takot. Baka nga may mga nakakaalam na iba na ang buhay niya sa ngayon. Kukunin ko lang. Anya pero hindi niya maitikal ang mga mata kay Charles. Ewan ba niya pero sadyang hindi niya lubusang mapagkatiwalaan si Charles. Pumanik siya ulit at dumiretso sa kwarto. Kinuha ang susi ng kotse niya sa drawer. Pagbaba niya ay iniabot niya iyon sa binatang naghihintay. Mag-ingat kayo, hindi ka pa nag-aalmusal. Pahabol ng mama niya nang makalabas sila ng bahay. Bibili na lang ako ng biskwit, ma. Aniya. Diretso siya sa passenger side pero sabay sila ni Charles na humawak sa handle ng pinto. Napatingala siya rito at siya na lang ang bumitaw. He pulled the door and she hopped in. Tinignan kaagad niya ang seatbelt. Sa wakas ay nakuha niya ang tamang pagsuot noon at hindi siya nahirapan. Naaalangan siya nang sumakay si Charles at huli na nang maalala niyang halos patayin siya nito sa takot nang ipagmaneho siya. Sandali, parang ayoko na. Magkukommute na lang talaga ako. Ayokong dumating sa eskwelahan na parang binalian ng mga buto. Anya rito at umiling lang naman ito. Nag-umpisang ilabas ang sasakyan sa garahe. I'm done testing your new car. I'll drive normally this time. Sagot naman ito sa kanya pero duda pa din siya. Titig na titig lang siya dito kaya nang sulyapan siya nito ay medyo umangat din ang mga kilay. When will you turn 18, Almira? Biglang tanong nito at himala. Matala ang pagkakabigkas nito sa pangalan niya. Sa sunod na buwan. Charles just nodded and continued driving. Tumigil ito sa tapat ng sariling bahay at mabilis na bumaba. Wait here. She was looking at him when he hurriedly ran and went straight to the main door. Nakita niyang sinalubong ito ng ama pero diretso lang si Charles. Wala pang 5 minuto ay nariyan na ito. Kabuntot pa rin iyon. Hawak ni Doña Esmeralda ang braso ni Don Jaime at si Charles ay dire-diretso lang na naglakad papaalis. What is happening? Nakatulala siya. Hindi man niya rinig ang mga salita ay alam niyang may mali. May mali dahil ang t-shirt na dala ni Charles ay nakasampay lang sa balikat at hindi na halos naisuot. Binuksan nito ang pinto ng kotse at sumakay doon. He paused for a while and grabbed his shirt. Langhiya. Ang dami nitong pandesal sa tiyan at ang macho. Nahiya siya bigla sa kinis ng balat nito at puti. Isinuot nito ang orange na t-shirt na normal na atang nangahalimuyak sa bango kahit hindi naman pinabanguhan. Magkasalubong ang makakapal nitong kilay at tulis ang mga maninipis na labi. Wait, aniya saka siya mabilis na lumabas ng sasakyan. She ran inside the gate. Lumapit siya sa 2 matanda na nakatanaw sa sasakyan niya. Hahangos-hangos siya na nagmano sa mga ito. Ihahati daw po ako ni Kuya Charles sa eskwelahan kasi may sakit po si Kuya Roger. Okay lang po ba na si Kuya Charles ang maghatid sa akin? Tinitingnan niya sa mga mata ang 2 matanda. Kitang-kita niya ang galit sa mukha ni Don Jaime pero
Huminga ito at ngumiti sa kanya. It's okay, Almira. Baka po kasi kailangan niyo siya. Go ahead, it's okay. We're glad to see him treating you well. At least, he does it even for once in his life. Makahulugan na sabi ni Jaime sa kanya. Hinimas naman lalo na Esmeralda ang asawa at alanganin na lamang siyang ngumiti. Wala man lang bang good influence na nilalang ang pwedeng magpayo sa anak natin, Esmeralda? Even his ex-girlfriend never thought him to be good. Diyos ko, ayaw na sana niyang marinig iyon dahil hindi na dapat. Kaya lang ay wala siyang nagawa. Narinig na niya. Ano pa? May hinaing ang mga magulang ni Charles roon at kahit na kay Gina ay mayroon din. Han, tama na. Malambing na saway ng babae sa mister nitong iiling-iling. Let Almira hear. Hindi na siya iba sa atin. Mabuti pa nga siya. Kahit na mahirap sila dati ay magandang pag-uugali. Magalang at marunong sumunod sa mga magulang. I don't know what happened to our only son. It seems like we never taught him how to be good. Parang ang laking sampal sa atin ang ganyan na ugali niya. He even embarrassed me when he decided not to give Juanito his prize for the lottery. Hindi ko naman siya pinalaking gahaman. Maluha-luha nitong sabi. Wala ho akong karapatan na manghimasok pero huwag niyo na hong sisihin ang sarili niyo. Minsan ho talaga wala namang pagkukulang ang mga magulang. Nasa ugali na ho iyon ng anak. Nakikita ko naman po kung gaano kayo kabubuti. Anyas sa mga ito. Hinawakan ni Jaime ang ulo niya at hinimas iyon. Baka ikaw na ang taong may magandang maiimpluwensya sa anak namin, Almira. Nge. Napakamot na lang siya sa ulo at alanganin ngumiti. Ito nga mga magulang ay walang nagagawa. Siya pa ba na basura? Sige na iha at baka malate ka pa sa eskwela. Take care. Ani Esmeralda sa kanya kaya nakangiti siyang tumango. Tumakbo siya ulit pabalik sa sasakyan at nakatingin sa kanya si Charles. Hindi maganda. Wala akong sinabi. Itinaas niya ang dalawang mga kamay. Sinabi ko lang na pahiram muna sa iyo dahil wala sa akin magdadrive. Hindi ito umimik at inumpisahan na ang magmaneho. Kaya wala na rin siyang sinabi. Basta manaka-naka niyang sinusulyapan ng binata at nakikita niya ang paninigas ng mga panga nito. Puso mo. Anya. Iisa lang yan. Ang sama ng tingin nito sa kanya kaya naman napapisign siya. Alam mo, hindi naman kailangan na galit lagi ang response mo sa bawat bagay. Napakaswerte mo nga dahil nabubuhay ka na ng ganyan. Mayaman at hindi naghirap. You don't know. Anito kaya medyo naumid siya. May pinagdaanan ba ito o pinagdadaanan? Oo. Alam ko mahirap magpatakbo ng napakalaking kumpanya pero kumpara naman sa buhay ng ibang tao, di hamak na mapalad ka. Isipin mo, gwapo ka, mayaman ka, matalino, gwapo, lahat na nasa iyo. Aniya at nang sulyapan siya nito ay natameme siya. Langya, bakit ba paulit-ulit siya ng gwapo? Gusto niyang sabunutan ng sarili. Hindi niya talaga maitago na gwapong-gwapo siya dito. Ito siguro ang kaisa-isang nilalang na kahit naliligo na sa pawis ay parang model lang ng mineral water. Samantalang ang papa niya kanina ay parang asong lawit ang dila. Ang ibig ko sabihin ay napakaraming gustong maging ikaw at napakaswerte mo na ikaw ay ikaw. Gets mo? Hindi. Napaismid siya sa kamarahas na kinamot ang ulo. Bahala nga ito. Matalino naman pero hindi makaintindi. O baka ayaw lang talagang intindihin. Where do you study? Ituturo ko na lang sa'yo. Diretso ka lang. Galing ka ba sa breakup kaya ka bitter? Tumango ito. Okay lang yan. Maayos din yan. Ngumiti siya rito. Sumulyap lang ito sa rearview mirror at walang ngiti. Ano ba naman ang aasahan niya sa mukha nito? Mas mahal pa sa ginto ang ngiti ng isang Charles Adamson. Well, he has the right to hide it. Don't mention her again. I don't want to talk about her anymore. Nakaawang ang labi na nakatingin siya dito pero tumango siya. What's your plan for your debut?
Pag-iba nito sa usapan kaya medyo nalukot ang noon niya. Ano nga bang plano niya? Wala naman siyang plano. Wala. Sanay naman na ako na walang handa. Nagbe-birthday ako sa lansangan. Naghahanap buhay. That's not possible right now. You're billionaires. You should be introduced to the public as a shareholder of my company. Publicity will help you a lot. He told her, glancing at her. Napatingin din siya dito. I'll be your escort. Almira's brow arch. Mapala desisyon ng lolo? Seryoso ka? Serious. Tumangutango siya. Pag-iisipan niya ang tungkol sa bagay na iyon. Kung siya lang ang tatanungin ay ayaw niya sana dahil nakakapagod iyon. Pero parang maganda din dahil hindi naman niya na-experience na mag-celebrate ng birthday kahit na kailan. I'll take care of everything. Napatingin na lang siya dito dahil seryoso ito at mukhang desidido ito sa sinabing debo niya. Nga pala, basag ni Almira sa katahimikan nang medyo malapit na sila sa eskwelahan. Ayokong madamay sa away niyo ng ex-girlfriend mo ha. Baka mamaya kung ano na naman ang gawin noon. Dahil sa pagkakabangga ko sa kanya, nagalusan lang siya ng konting-konti. Halos silingin niyang mamatay na si mama. Tapos inalisan ako ng daddy niya ng scholarship. She will no longer care. We're done. Tipid na sagot nito sa kanya. Wala man lang siyang makitang bahid ng kalungkutan dito o sa mukha nito. Di ba ito nasaktan na mag-on ng napakaraming taon tapos naghiwalay lang dahil sa hindi nagkaintindihan? Kung siya ang babae ay hindi niya kakayanin. Lalo pa nga at sa relasyon, siguro ng dalawa, kulang na lang ay kasal. What time will you be out, Almira? Langya. Napakamot na lang siya dahil sa tawag na naman ito sa kanya. Bakit? Just answer me. Masungit itong sumuliap sa kanya. Hindi ko pa alam. Biglaan ang patawag sa amin ngayon. Tinuwagan lang ako ni Valerie kaya ako nagising. Dapat next week pang umpisa kaya lang ay may community service kami ngayon. Kailangan ako doon. Ako daw ang mag-o-opening remarks. Hindi ako handa. Aniya sabay hawak niya sa dalawang pisngi. Iiling-iling. Stop doing that. Saway ni Charles sa kanya. No matter how tense you are, you should not do that, especially in front of your audience. Tiniliman niya ito ng tingin sa kanya sinimangutan. Hayaan mo nga ako. Hindi naman masamang magpakita na natetense ako. Hindi naman kasi ako statwa kaya hindi ko kailangan na mag-pretend na hindi ako natatakot. Are you saying na statwa ko? Nag-iwas siya ng tingin at ibinaling sa iba ang mga mata. Ikaw may sabi niyan. As your mentor, you should take my advices and do it. It's not normal for high-profile businesswomen to act strange like that. He said, doing what she just did a while ago. Basta, ganito ako kaya hindi ko kailangan baguhin ang sarili ko. Kumot mayaman na kami. Basta wala naman akong ginagawang masama. Wala akong sinasaktan. Wala akong inaapakan. Wala akong dapat na baguhin. She smiled with mockery. Gets mo po, manong mentor? Ang sama ng tingin ay pinukol ni Charles sa kanya nang eksaktong ihinto nito ang sasakyan sa private school na pinapasukan niya. Bumaba ito ng kotse at ipinagbukas siya ng pintuan. Naalangan siya dito. Hindi dito bagay na maging driver. Kailan lang ay napakasama nito sa kanila. Ngayon ay ipinagbubukas pa siya ng pinto ng sasakyan. Marami ng estudyante naghihintay sa may waiting area at lahat ng mga iyon ay nakatingin sa sasakyan niya. Lalo na kay Charles. Smartphone. Ang binata sa kanya. Nakalahad ang palad. She looked up at him, blinking. Ko? Give it. Utos ulit nito kaya alanganin man siya ay ikinuha niya sa bag at binigay dito. Passcode? 16200. Aniya. I'm going to save my number. Call me when you're done and I'll pick you up. Anang binata. Nagsisave ng sariling numero sa smartphone niya. Hindi na kailangan. Magko-commute na lang ako papauwi. Call me.
he commanded again before walking back towards the passenger side. Nakahabol lang ng tingin si Almira dito at saka siya sumulyap sa smartphone. Numero nito ang nakikita niya. Ay grabe, nakabingwit ng gwapong mayaman. Anang isa sa mga estudyante doon. Hindi niya alam kung sino. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi rin talaga maiwasan sa eskwelahan nila ang mga nambubuli. Mga wala namang alam sa totoo pero nakakapagsalita kaagad at nakapanghuhusga. Masama ang tingin ni Charles nang matanaw ang mga magulang niya na papaalis ng mansyon. Hindi siya nagpakita sa mga ito nang makabalik siya. Inihatid lang niya ang kotse ni Almira sa bahay ng mga iyon tapos ay naglakad na lang siya papauwi sa kanila. He is evading his father. He doesn't want to talk to him. He doesn't want to talk about the old man in the hospital. Bumuntong hininga siya at tumingin sa smartphone. Hindi niya alam kung saan na naman siya pupunta. Ayaw niya sa opisina dahil mababagot siya lalo doon. Wala naman siyang gagawin doon. He's waiting for Almira to text him. Kahit paano ay may gagawin na siya kapag mag-text ang babae na iyon at magpapasundo. Wala siyang mapaglimangan kaya kahit yun na lang ay pwede na. Nakatunga nga siya sa aparato at hindi niya namamalaya na nasa loob ang mama niya. Nakatingin pala ito sa kanya. She sighed when he looked at her. Wala itong anumang salita, basta nakatingin lang sa kanya. Your father is so disappointed in you, she told him. Charles didn't answer. He just kept his mouth shut and shrugged. He knew what you did to Emilia. Anito pa. Tama lang naman iyon sa babaeng iyon. Does Papa know what that old woman did to you as well? Tanong naman niya sa ina na natilihan. I knew everything. I heard everything and I witnessed everything. Galit na sabi niya rito. Mangiyak-ngiyak na hinawakan ni Esmeralda ang braso niya. Anak naman, napakatagal na noon. Kalimutan mo na yun. Umiling kaagad siya dito. No ma, I will never forget those people who even put us down instead of helping us up. You know what? What's worse about that situation? We are also dying because of Papa. Yet, the last resort of hope you have killed us more. So no, I will never going to see that old man. Napahikbi ang mama niya at wala na siyang nagawa kung hindi halikan na lang ito sa noo. Naglalakad siya papalabas nang makareceive siya ng text message from unknown number. Chopopo, sundo mo na ang Junso namin dahil malapit nang sumabog ang bulkan. What the hell? Ano raw? Halos makamot niya ang ulo. Sa Almira ba yun? Mukhang kaibigan nun na nag-text sa kanya. Lumabas siya ng bahay pero nilungon ng ina na nakatingin sa kanya. Elsie, Almira. Tango ang isinagot nito kaya tumuloy na siya. Binabasa pa rin ang iilang salita na parang hirap na hirap siyang intindihin. Hey! Tawag niya sa medyo bata nilang katulong. Papaatras kaagad yun at parang takot sa kanya. What's the meaning of this? Tanong niya sa kaipinakitang smartphone. Lumapit naman iyon kahit na parang alanganin pa rin. Tiningnan ng text. Sabi po ay sunduin niyo na daw po ang bunso nila dahil sasabog ng bulkan. Baka po nagmamadali o baka po may kainitan ng ulo. Nangunot ang noo niya. Sa pagkakatandaan niya, sa eskwelahan niya iyon iniwan at hindi sasabungan. Tuloy siya sa grahe at kinuha ang helmet niya. Dumampot din siya ng isa sa mga helmet na pambabae na hindi ginagamit ni Gina dati. Bago siya umalis ay tinawagan na muna niya ang number ni Almira pero bakla ang sumagot sa kanya. Where are you? Nandito kami sa eskwelahan, sir. Si Almira. Mukhang sasabog na ang bulkang Almira. Bulkang Almira? He cuts the call and put his helmet. Diretso niyang pinausad ang motorsiklo para sunduin si Almira. Ano kayang ginagawa ng babaeng iyon at sasabog daw ang bulkan? Hindi kaya natatay yun? May banyo naman sa eskwelahan at pwedeng dumumi. Bakit naman hihintayin pang sumabog?